Kamusta mga ka-daily? Pagod ka na ba sa routine na trabaho, tulog, bayad, utang? Sa videong ito, ituturo namin sa iyo ang mga praktikal at modernong diskarte kung paano ka makakawala sa pagiging alipin ng trabaho para mabawi mo ang kontrol sa iyong oras at buhay. Hihimayin natin ang 5 mahahalagang aral na magbabago sa pananaw mo sa pera at career mula sa tamang mindset hanggang sa pagbuo ng mga money trees. Kaya naman, siguraduhin na panoorin mo ang buong video at tapusin ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong tunay na kalayaan. Simulan na natin. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Unang aral, ang mindset shift mula empleyado patungong investor. Naniniwala tayo na ang susi sa pag-asenso ay ang pagtatrabaho ng mahaba at puspusan hanggang sa mapagod tayo ng husto. Pero ang katotohanan ay hindi sapat ang sipag lang kung ang goal mo ay hindi na maging alipin ng iyong trabaho habang buhay. Kailangan mong maintindihan na ang iyong sahod or income mula sa trabaho ay pambayad lamang sa oras na ibinigay mo. At kapag tumigil ka sa pagtatrabaho, hihinto rin ang pasok ng pera. Ang unang step para mabago ang takbo ng buhay mo ay ang paglipat ng focus mula sa pagiging isang tao na nagbebenta ng oras patungo sa pagiging isang investor na bumubuo ng mga asset. Isipin mo na ang bawat piso na kinikita mo ay parang isang sundalo na dapat mong utusan para magtrabaho para sa iyo, imbes na ikaw ang palaging inuutusan ng boss mo. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isip kung saan tinatanggap mo na ang trabaho ay isang tool lamang para makakuha ng puhunan at hindi ang mismong destinasyon ng iyong career. Marami sa atin ang nakukulong sa tinatawag na isang kahig, isang tuka na sistema dahil sa takot na mawalan ng monthly salary. Pero kailangan nating basagin ang paniniwala na ang pagiging busy ay katumbas ng pagiging produktibo o matagumpay. Sa ating kultura, madalas nating ipinagmamalaki kapag wala na tayong tulog o kapag overtime tayo ng malala sa opisina. Pero sa totoo lang, senyales ito na hindi pa efficient ang ating sistema. Ang kailangan mong gawin ay i-evaluate ang iyong cash flow at tignan kung saan napupunta ang bawat sentimo. Imbes na bumili ng mga gamit na nagde-depreciate o nawawalan ng halaga, i-prioritize mo ang paglalagay ng pera sa mga bagay na nagbibigay ng capital gains or dividends. Ang pagiging investor ay hindi nangangailangan ng milyon-milyong piso agad. Ang mahalaga ay ang disiplina na ituring ang bawat kikitain bilang seed money para sa iyong future freedom. Napakahalaga rin na malaman mo kung magkano ba talaga ang sapat o ang iyong enough point para hindi ka habang buhay na naghahabol sa pera. Madalas kasi na kapag tumataas ang ating income, tumataas din ang ating lifestyle. Kaya kahit malaki na ang kinikita natin, ay parang kulang pa rin at kailangan pa ring magpakapagod sa trabaho. Ang specific na guide dito ay ang pag-compute ng iyong basic monthly expenses at pag-set ng target amount na kailangan mong ma-generate mula sa passive income. Halimbawa, kung ang kailangan mo para mabuhay ng maayos ay 30,000 pesos sa isang buwan, ang goal mo ay hindi ang humanap ng trabahong may sahod na 50,000, kundi ang bumuo ng mga investment na magbibigay sa iyo ng 30,000 pesos kahit hindi ka pumasok sa opisina. Kapag malinaw sa iyo ang numerong ito, mas madali mong matatanggihan ang mga unnecessary na gastos at mas mabilis mong mapaplano ang iyong exit strategy mula sa nakakapagod na corporate world. Dapat mo ring simulang tignan ang halaga ng mga gamit base sa oras na kinuha nito sa buhay mo imbes na sa presyo nito sa mall. Kapag tinitignan mo ang isang sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos, huwag mo lang isipin ang pera kundi isipin mo kung ilang araw kang nagpuyat at napagod sa trabaho para kitain ang halagang iyon. Kung ang daily rate mo ay 500 pesos, ibig sabihin ay 10 days ng buhay mo ang ipinagpalit mo para sa sapatos na iyon. Ang mindset na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas matalino sa paggastos at mas pahalagahan ang iyong oras kaysa sa mga material na bagay. Ang layunin natin dito ay ang mabawi ang kontrol sa ating oras dahil iyon ang tanging resource na hindi na natin maibabalik kapag lumipas na. Sa bawat pagtitipid na ginagawa mo, binibili mo ang iyong kalayaan sa hinaharap para hindi ka na kailangang sumunod sa schedule ng ibang tao.
Panghuli, kailangan nating aminin na hindi tayo naturuan ng tamang financial literacy noong tayo ay nag-aaral pa, kaya kailangan nating maging self-taught pagdating sa pera. Ang pag-aaral tungkol sa cash flow, inflation, at compounding interest ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang degree na nakuha natin kung ang pag-uusapan ay ang pag-iwas sa pagiging alipin ng trabaho. Simulan mong magbasa ng mga libro tungkol sa wealth management o manood ng mga videos na nagtuturo kung paano magpalago ng maliit na puhunan sa mga legitimate na paraan tulad ng stock market o pagtatayo ng maliit na side business. Huwag kang maniwala sa mga get-rich-quick scheme dahil ang tunay na mindset shift ay nangangailangan ng pasensya at patuloy na pag-aaral. Ang pagiging maalam sa pananalapi ang magsisilbing protection mo laban sa mga maling desisyon na maaaring magbaon sa iyo sa trabahong hindi mo naman gusto, pero kailangan mong panindigan dahil sa mga bayarin. Ikalawang aral, design your low-maintenance life. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi, kundi sa paggawa ng isang buhay na hindi nangangailangan ng sobrang laking gastos para mapanatili. Marami sa ating mga Pinoy ang nahuhulog sa trap na kapag lumalaki ang kita ay lalo ring lumalaki ang gastos, kaya kahit anong kayod natin ay parang lagi pa rin tayong kulang at kailangang manatili sa trabaho. Ang sikreto para hindi maging alipin ng trabaho ay ang pag-apply ng 50-30-20 rule sa iyong budget kung saan ang 50% ay napupunta sa needs, 30% sa wants, at 20% sa savings or investment. Kung hindi mo pa kaya ang 20% na savings sa ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang mahalaga ay masimulan mo ang habit kahit sa maliit na halaga muna. Sa pamamagitan ng pagpili sa isang low-maintenance na lifestyle, binabawasan mo ang pressure sa iyong sarili na kumita ng sobrang laki buwan-buwan na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makapili ng trabahong mas gusto mo o makapag-focus sa mga bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa pera. Isang malaking hamon sa atin ang tinatawag na lifestyle inflation o yung hilig nating mag-upgrade ng gamit tuwing may matatanggap tayong promotion o bonus. Halimbawa, kapag tumaas ang sahod, bigla nating mararamdaman na kailangan na nating lumipat sa mas mahal na kondo o kumuha ng bagong sasakyan kahit gumagana pa naman ang luma nating motor o kotse. Ang mindset na ito ang nagpapanatili sa atin sa pagiging alipin ng trabaho dahil lumilikha tayo ng mga bagong monthly bills na kailangang bayaran, kaya hindi na tayo pwedeng huminto sa pagtatrabaho kahit pagod na tayo. Ang practical na paraan dito ay ang panatilihin ang iyong expenses sa level kung nasaan ka noong nagsisimula ka pa lang hanggat maaari at ang dagdag na kita ay idiretso lahat sa iyong investment fund. Isipin mo na ang bawat luho na hindi mo binili ay katumbas ng ilang linggo o buwan ng kalayaan na ipinon mo para sa iyong sarili sa hinaharap. Dapat din nating iwasan ang kultura ng pangungutang para lamang sa mga bagay na luho o pamporma lang sa social media. Napakadali kasing kumuha ng mga gadgets o gamit ngayon via credit card o home credit na may mga installment plans na parang maliit lang tignan, pero sa totoo lang ay kinakadena nito ang iyong kinabukasan. Ang utang para sa luho ay parang isang mabigat na bag na dala-dala mo habang umaakyat ng bundok, lalo ka lang nitong pinapabagal sa pag-abot ng iyong financial freedom. Ang legit at actionable na step ay ang bayaran muna ang lahat ng mga high-interest debts bago magsimulang bumili ng mga bagong gamit. Kapag wala kang utang na iniisip tuwing kinsenas at katapusan, mas magaan ang loob mong pumasok sa trabaho dahil alam mong ang kinikita mo ay para sa iyo at hindi para pambayad lang sa mga past mistakes mo sa paggastos. Napakahalaga rin na magkaroon ka ng tinatawag na Freedom Fund o yung perang nakatabi na sapat para mabuhay ka ng 6 to 12 months kahit wala kang trabaho. Iba ito sa emergency fund dahil ang layunin nito ay bigyan ka ng lakas ng loob na tumanggi sa mga unfair na treatment sa opisina o kaya ay mag-resign kung ang trabaho mo ay nakakasira na ng iyong mental health. Kapag alam mong may pera kang nakatabi sa bangko, hindi ka magiging sunod-sunuran o alipin ng iyong kumpanya dahil alam mong hindi ka magugutom bukas sakaling mawala ang trabaho mo. Simulan ang pagbuo nito sa pamamagitan ng pag-compute kung magkano ang iyong monthly survival cost at i-multiply ito sa 12 months.
Ang pagkakaroon ng ganitong halaga ay ang pinakamagandang unan na pwede mong tulugan dahil alam mong protektado ang iyong peace of mind laban sa kahit anong financial crisis. Panghuli, kailangan nating maging matapang na isimplify ang ating social life at huwag magpadaig sa pressure ng mga nakikita natin sa paligid. Hindi mo kailangang sumama sa bawat outing ng barkada o bumili ng mamahaling kape araw-araw para lang masabi na in ka o nakakasabay ka sa trend. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng designer bags o sa ganda ng iyong cellphone, kundi sa dami ng oras na hawak mo para gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Subukan mong maghanap ng mga low-cost hobbies o mag-focus sa personal growth na hindi nangangailangan ng malaking gastos. Kapag natutunan mong maging masaya sa simpleng pamumuhay, mawawala ang kapangyarihan ng trabaho mo na kontrolin ang buhay mo dahil hindi mo kailangang kumita ng milyon-milyon para lang maging kontento. Ikatlong aral, automation at delegation o ang art ng working smart. Sa mundong ito, hindi ang pinakamahirap magtrabaho ang palaging nananalo, kundi ang mga taong marunong gumamit ng sistema para mapadali ang kanilang buhay. Marami sa atin ang sanay na gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa dahil ayaw nating gumastos o kaya naman ay wala tayong tiwala sa ibang tao. Pero ang totoo ay ninanakaw nito ang ating mahalagang oras. Ang konsepto ng automation ay ang paggawa ng isang sistema kung saan ang mga paulit-ulit na gawain ay tatakbo ng kusa kahit hindi mo ito binabantayan. Isipin mo na lang ang oras na matitipid mo kung ang mga simpleng bagay tulad ng pagbabayad ng bills o paglilipat ng savings ay hindi mo na kailangang isipin buwan-buwan. Ang susi para hindi maging alipin ng trabaho ay ang pag-alis sa iyong sarili sa mga maliliit na detalye para makapag-focus ka sa mga bagay na talagang nagpapalago ng iyong income at nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang unang practical na step na dapat mong gawin ay ang pag-set up ng isang auto-saving system sa iyong online banking app. Imbes na manual mong inililipat ang pera sa iyong investment or savings account tuwing payday, iprogram mo ang iyong bangko na kusa ng kukuha ng fixed amount pagpasok ng sahod mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na nararamdaman ang panghihinayang sa perang itatabi mo dahil bago mo pa ito makitang pambayad sa kung ano-ano ay nakatago na ito sa iyong fund. Ang automation na ito ay isang psychological trick na siguradong gagana para sa ating mga Pinoy dahil tinatanggal nito ang tukso na gastusin ang dapat ay para sa ating kinabukasan. Kapag ang sistema na ang gumagawa ng disiplina para sa iyo, mas magiging magaan ang iyong pag-iisip at hindi mo na kailangang maging stress sa pagbabadyet araw-araw. Dapat din nating samantalahin ang kapangyarihan ng artificial intelligence at iba pang mga digital tools na available na ngayon ng libre o sa murang halaga. Kung ikaw ay isang freelancer, content creator o kahit empleyado na maraming paperwork, gamitin ang mga tools na tulad ng ChatGPT o Canva para mapabilis ang iyong trabaho na dati ay inaabot ng 8 oras. Halimbawa, ang paggawa ng report o presentation na dati ay nakaka-drain ng energy ay kaya na nating gawin sa loob lamang ng 1 hour gamit ang tamang technology. Ang layunin dito ay hindi ang maging tamad, kundi ang maging efficient para ang natitirang 7 hours ng iyong working day ay magamit mo para sa sarili mo, sa pamilya mo, o sa pag-iisip ng ibang pagkakakitaan. Huwag mong hayaan na mapag-iwanan ka ng teknolohiya dahil ang mga taong marunong gumamit nito ang unang makakaalis sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Isang mahalagang aral din ang matutong mag-delegate o ang pagpapagawa ng trabaho sa ibang tao kung ang halaga ng oras mo ay mas mataas kaysa sa ibabayad mo sa kanila. Maraming ka-daily ang natatakot magbayad para sa mga serbisyo tulad ng laundry, paglilinis ng bahay, o paggawa ng admin tasks dahil feeling nila ay sayang ang pera. Pero isipin mo ito, kung ang oras mo ay worth 500 pesos per hour sa iyong main job or business, bakit ka mag-aaksaya ng 3 hours sa paglalaba na pwede mo namang ipagawa sa laundry shop sa halagang around 150 pesos lang? Sa paggawa nito, nakatipid ka ng 3 hours na pwede mong gamitin para kumita ng 1,500 pesos o kaya naman ay para magpahinga at mag-recharge ng iyong isip. Ang delegasyon ay hindi luho.
Ito ay isang investment sa iyong mental health at productivity. Panghuli, kailangan mong matutunan ang batching technique at ang paggawa ng mga Standard Operating Procedures o SOPs sa iyong buhay at trabaho. Ang batching ay ang pagsasama-sama ng mga magkakaparehong gawain sa isang particular na oras para hindi ka laging on-call o nakatutok sa iyong cellphone buong araw. Halimbawa, mag-set ka lang ng 30 minutes sa umaga at 30 minutes sa hapon para sumagot sa lahat ng emails at messages para sa natitirang oras ay focus ka sa deep work. Samantala ang paggawa ng SOPs o pagsusulat ng step-by-step process ng iyong ginagawa ay makakatulong para kung sakaling kailangan mong magbakasyon o magpahinga, madali mong maipapasa ang trabaho sa iba nang hindi ka nila kailangang tawagan bawat minuto. Kapag maayos ang iyong sistema, ang trabaho ang susunod sa schedule mo at hindi ang buhay mo ang sunod-sunuran sa trabaho. Ika-4 na aral, multiple streams of passive income o ang pagtatanim ng money trees. Ang tunay na sikreto ng mga taong hindi na kailangang mag-alipin sa trabaho ay ang pagkakaroon ng maraming daluyan ng kita na hindi nangangailangan ng kanilang physical na presensya bawat minuto. Sa ating bansa, nakasanayan na natin na umasa lang sa isang kumpanya o sa isang sahod, pero napakadelikado nito dahil kapag nawala ang trabahong iyon ay hihinturin ang iyong buong buhay. Ang konsepto ng passive income ay parang pagtatanim ng puno. Sa simula ay kailangan mo itong alagaan, diligan at paglaanan ng panahon, pero kapag malaki na ito, magbibigay na ito ng bunga at lilim kahit hindi mo na ito bantayan araw-araw. Ang layunin natin ay unti-unting palitan ng iyong active income o yung kinikita mo mula sa pagod ng katawan ng passive income na kusang pumapasok sa iyong bulsa habang ikaw ay natutulog o nagbabakasyon kasama ang pamilya. Isa sa pinakamadaling simulan ngayon ay ang paggawa ng digital products na ibebenta mo sa internet gaya ng sa Etsy, Shopee o sarili mong website. Kung ikaw ay magaling sa paggawa ng budget templates, e-books, o kahit mga digital arts at planners, isang beses mo lang itong gagawin pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit sa libu-libong tao. Ang kagandahan dito ay wala kang inventory na kailangang i-manage at walang shipping fee na iintindihin dahil downloadable ang produkto mo. Sa digital world, ang iyong galing at kaalaman ang nagsisilbing asset na nagtatrabaho para sa iyo 24/7. Ito ay isang legit at specific na paraan para kumita nang hindi mo kailangang pumasok sa opisina o makipag-usap sa mga kliyente ng madalas. Para naman sa mga gustong magpalago ng pera nang hindi masyadong gumagalaw, ang dividend investing ay isa sa pinaka-praktikal na paraan para sa ating mga kababayan. Maaari kang maglagay ng pera sa Pag-ibig MP2 na isang tax-free na investment at siguradong protektado ng gobyerno ang iyong capital, o kaya naman ay bumili ng mga dividend stocks sa Philippine Stock Exchange tulad ng mga REITs. Ang mga investment na ito ay nagbibigay ng share sa kita ng kumpanya or interes ng pera na madalas ay ibinibigay quarterly or yearly. Isipin mo na lang na ang bawat share na pagmamay-ari mo ay parang isang maliit na empleyado na nagbibigay sa iyo ng pera nang walang reklamo. Hindi mo kailangang maging eksperto sa stocks. Ang kailangan mo lang ay ang pasensya na hayaan ang compounding interest na palakihin ang iyong pera sa paglipas ng panahon. Maaari mo ring gamitin ang iyong passion o talent sa content creation bilang isang long-term passive income source sa pamamagitan ng YouTube o Facebook. Kung mahilig kang mag-ayos ng motor, magluto ng pagkaing Pinoy, o magturo tungkol sa mga diskarte sa buhay, ang paggawa ng videos ay isang investment sa iyong personal brand. Sa simula ay mahirap at walang kita, pero kapag na-monetize na ang channel mo, ang mga videos na ginawa mo 1 year ago ay patuloy pa ring kikita ng AdSense revenue hanggat may nanonood nito. Bukod sa AdSense, pwede ka ring pumasok sa affiliate marketing kung saan maglalagay ka lang ng links ng mga produktong ginagamit mo mula sa Shopee o Lazada at kikita ka ng commission sa bawat bibili gamit ang link mo. Ito ay isang napaka-praktikal na diskarte dahil ginagawa mo na ang gusto mo, kumikita ka pa nang hindi na kailangang mag-apply sa ibang tao. Panghuli, huwag nating kalimutan ang traditional pero subok na paraan ng real estate or rental properties kahit sa maliit na scale lang.
Kung may extra room kayo sa bahay, pwede itong i-convert bilang bed space para sa mga estudyante o trabahador o kaya naman ay i-post sa Airbnb kung maganda ang lokasyon ninyo. Ang pagpapaupa ay isa sa pinaka-stable na source ng passive income dahil ang lupa at bahay ay laging tumataas ang halaga habang lumilipas ang panahon. Ang mahalaga dito ay ang pag-iisip ng paraan kung paano ang iyong mga ari-arian o skills ay pwedeng mag-generate ng cash flow nang hindi mo na kailangang ibenta ang iyong oras. Kapag ang kabuuan ng iyong passive income ay mas malaki na kaysa sa iyong monthly expenses, doon mo lang masasabi na tunay ka ng malaya at hindi na alipin ng kahit anong trabaho. Ikalimang aral, ang mini-retirement strategy o ang pag-distribute ng bakasyon sa buong buhay. Marami sa ating mga Pilipino ang may mindset na kailangang magpakapagod hanggang umabot ng age 60 bago maranasan ang tunay na pahinga at sarap ng buhay. Ang tawag dito ay deferred life plan, kung saan tinitiis natin ang lahat ng stress at pagod ngayon sa pag-asang mag-e-enjoy tayo kapag matanda na tayo. Pero ang problema ay hindi natin alam kung gaano pa tayo kalakas pagdating ng panahon na iyon. Ang mini-retirement strategy ay ang pagkuha ng mahabang break o pag-adjust ng iyong career setup para maranasan mo ang kalayaan ngayon pa lang, hindi kung kailan puti na ang buhok mo. Imbes na isang malaking retirement sa dulo, ang goal natin ay i-distribute ang mga bakasyon at pahinga sa bawat yugto ng ating buhay sa pamamagitan ng paggawa ng trabaho na sumusunod sa ating lifestyle at hindi ang kabaligtaran. Ang unang hakbang para magawa ito ay ang paglipat sa isang work-from-anywhere setup o paghahanap ng mga client na output-based imbes na kailangang bantayan ang oras mo sa loob ng opisina. Isipin mo na lang ang laking ginhawa kung hindi mo na kailangang makipagsapalaran sa traffic sa EDSA o gumising ng 4 in the morning para lang makarating sa trabaho on time. Ang matitipid mong 2 to 4 hours araw-araw mula sa commute ay katumbas na ng mahigit 1,000 hours sa loob ng isang taon na pwede mong ibigay sa sarili mo o sa iyong mga mahal sa buhay. Sa modernong mundo, ang pagiging malaya mula sa isang physical na opisina ay ang unang level ng retirement dahil hawak mo na ang iyong environment at hindi ka na nakatali sa isang upuan mula Monday hanggang Friday. Dapat mo ring gamitin ang 80-20 principle o ang Pareto Law, kung saan tinutukoy mo ang 20% ng iyong mga gawain na nagbibigay ng 80% ng iyong resulta o kita. Sa trabaho o negosyo, madalas ay marami tayong ginagawa na pampalipas oras lang o mga low-impact tasks na hindi naman talaga nagpapalago sa atin pero kumakain ng ating buong araw. Ang specific na guide dito ay ang paggawa ng listahan ng lahat ng tasks mo at i-highlight ang mga bagay na talagang nagbibigay ng pinakamalaking income or value. Kapag nahanap mo na ang 20% na iyon, doon mo lang ibuhos ang iyong focus at iyon-tunti mong bitawan, i-automate or i-delegate ang natitirang 80%. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong matatapos ang kailangang gawin at magkakaroon ka ng mas maraming free time para sa iyong mini-retirement goals. Mahalaga rin na magkaroon ka ng disiplina na mag-set ng no-work zones at strict boundaries sa iyong oras para hindi ka maging digital slave ng iyong trabaho. Dahil sa technology, madalas ay kahit nasa bahay na tayo o kahit weekend ay sumasagot pa rin tayo sa messages ng boss o kliyente, kaya ang pakiramdam natin ay habang buhay tayong nagtatrabaho. Ang practical na paraan ay ang pag-set ng phone sa Do Not Disturb mode pagkatapos ng working hours at ang hindi pagbukas ng laptop tuwing Sabado at Linggo. Ang mental freedom na nakukuha mo kapag alam mong hindi ka kailangang sumagot agad ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-recharge at makita ang mundo sa labas ng iyong trabaho. Ang pagiging alipin ay hindi lang tungkol sa physical na pagkapagod, kundi pati na rin sa mental na pagkakakulong sa mga iniisip na deadline. Panghuli, ang pinakamahalagang investment para sa iyong mini-retirements ay ang pag-aalaga sa iyong physical at mental health habang bata ka pa. Walang saysay ang lahat ng ipon at passive income mo kung pagdating ng araw na gusto mo nang mag-travel ay hindi mo na kaya dahil sa sakit. Ang pinakamalaking gastos na pwedeng sumira sa iyong financial freedom sa Pilipinas ay ang hospital bills, kaya ang pagkain ng tama at regular na ehersisyo ay bahagi ng iyong exit strategy mula sa pagiging alipin ng trabaho.
Isipin mo na ang bawat oras na inilalaan mo para sa iyong kalusugan ay dagdag na oras ng kalayaan na mae-enjoy mo kasama ang iyong pamilya sa hinaharap. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng oras, sapat na pera at malakas na katawan para magawa ang gusto mo sa buhay nang walang pumipigil sa iyo. Bilang pagtatapos, ang pagtakas sa pagiging alipin ng trabaho ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi, kundi ito ay resulta ng mga matalinong desisyon na ginagawa mo araw-araw. Tandaan na ang iyong trabaho ay dapat nagsisilbing tool lamang para suportahan ang iyong buhay at hindi ang mismong dahilan kung bakit ka nabubuhay. Mula sa pagbabago ng iyong mindset, pagpili sa simpleng lifestyle, paggamit ng automation, hanggang sa pagpaparami ng iyong passive income, ang lahat ng ito ay patungo sa iisang layunin, ang mabawi ang iyong kalayaan. Huwag nating kalimutan na ang pinakamahalagang asset na mayroon tayo ay ang ating oras dahil ito ang tanging bagay na hindi natin mabibili o mababawi kapag lumipas na. Simulan mo na ang maliit na hakbang ngayon. Mag-ipon, mag-invest at alagaan ang iyong kalusugan. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating channel. Kaya mo yan ka-daily hanggang sa muli nating tips para sa iyong pag-asenso at kalayaan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips Daily. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.